Good morning, ALS learners, and welcome to Learning Strand 2, Scientific and Critical Thinking Skills. So, ngayong umaga, tatalakayin natin ang bagong lesson or topic sa Learning Strand 2. Okay. Okay, so before ko i-introduce sa inyo ang topic natin ngayong umaga, meron muna akong ipapagawa sa inyo na activity. So, sa buong klase, bibigyan ko kayo ng 10 minuto at mahati kayo sa 3 grupo. Ang gagawin ninyo ay aayusin ninyo ang mga letra na inyong natanggap at natanggap na gawain upang malaman kung ano ang tinutukoy ng nakasunod na pangungusap. Okay? So, halimbawa ito, ang salitang halimbawa ang salitang hagam. So, kung titignan niyo, wala naman talagang salitang hagam, di ba? Pero, itong salita or mga letters na ito ay nag-scrambled sila. So, kailangan nyo silang i-arrange. So, ang salitang ito ay isang sistematikong sangay ng kaalaman ng katotohanan ng mga bagay o fact. So, ano kaya ang salitang ito? Next, iklohinoy. Ito'y galing sa salitang Griego na teknolohiya. Ang ibig sabihin ay sistematikong pagturing ng sa sining. Next word. Ang susunod na salita ay damonidok. So, ito ay isang unit ng lipunan na binubuo ng mga tao na mayroong bagay na magkakatulad. Nabubuo ang komunidad sa relihiyon, pagkakinlanlan o ugali. So, ang mga salitang ito ay kailangan yung i-arrange. So, itong, meron ako ditong ipapakita sa inyo na rubric ng pangkatang gawain. Kapag nakakuha ng tamang sagot, ito ay automatic 10 points. Kapag nakapagbigay ng halimbawa, ito ay 5 points. May pagtutulungan ang grupo 5 points for a total of 20 points. So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes para gawin ang inyong task. At ang oras ay magsisimula na ngayon. You may start now. Okay, time is up. Let's check your answer, class. Okay, so ngayon, i-check na natin ang inyong activity. So, sa group 1, sa pangkat 1, ang inyong salita ay very good, agham. So, example, biolohiya, zoology, at botany. So, as we go along sa ating topic, i-discuss ko sa inyo kung ano ang mga salitang ito. Okay? Sa pangkat 2, ang salita ninyo ay teknolohiya. So, halimbawa dito ay computer, bus, at television. Ano pa? Okay, very good, cellphone. So, iyon din ay halimbawa ng teknolohiya. Sa pangkat 3, ang salita ninyo ay very good, komunidad or community. Okay. Okay, so ngayon, aalamin natin kung ano ang kahulugan ng agham, kung ano ang kahulugan ng salitang teknolohiya, at kung ano naman ang ibig sabihin ng komunidad, at ano kaya ang paksa natin ngayon. Sa palagay nyo, base sa inyong ginawang activity, alam nyo na ba kung ano ang paksa natin ngayong umaga? Okay, so ngayong umaga, tatalakayin natin ang kontribusyon ng agham at teknolohiya sa komunidad. Okay. Aralin 1, agham. Ang aralin 2 natin ay ang agham at teknolohiya sa iyong buhay. So, before tayo mag-start class, so ito muna babasahin muna natin ang mga layunin. Una, explain how outstanding contributions of science have enhanced the quality of life and levels of thinking. Identify contributions of local scientists in improving life in the community. And analyze information from a number of sources, written and multimedia materials, books, posters, brochures, billboards, video clips, and audio tape.
Alright, so now let's talk about ang agham. Okay. Ang agham ay isang sistematikong sangay ng kaalaman na nagpapahayag ng katotohanan ng mga bagay o fact. So in short, in English, ang ibig sabihin ng agham ay science. So ito ay nagpapahayag ng pawang katotohanan ng mga bagay o fact. So pagka sinabing agham, it talks about facts, katotohanan. Sistema. Ito ay isang hanay ng mga magkakaugnay na elemento na gumagana bilang buo. So, halimbawa sa ating katawan, meron tayong tinatawag na respiratory system. Sistema in English is system. So, halimbawa, yung respiratory system natin, it composes of different parts of our body. So, we have our nose, our lungs, our bronchial tube, trachea. So, iyon ay iba't ibang parte ng ating katawan pero gumagana bilang isang buo. So, ano ba ang main function ng respiratory system natin? Diba ang function nila ay para tayo ay, very good, para tayo ay makahinga. Very good. Next, eksperimento. Ang salitang eksperimento ay nagmula sa salitang Greek eksperimento na isinasalin bilang pagsubok o karanasan. Okay, meron din tayong tinatawag na obserbasyon. Ang pagtitipon ng mga katotohanan sa pamamagitan ng paggamit ng 5 pandama. So ano ba ang mga 5 pandama natin? Una, sense of sight gamit ang mata. Pangalawa, sense of hearing gamit ang ating tenga. Pangatlo, sense of smell gamit ang ating nose or ilong. And sense of taste gamit ang ating dila. And sense of touch gamit ang ating skin or ang ating katawan. So, iyon ang 5 pandaman. Okay, next we have survey or survey. Ito ay isang pag-aaral na ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari ng hindi direktang nagtatanong kung ganun at ganito ang isang bagay o pangyayari. Okay. Mga pangunahing sangay na agham. So, ang science, meron din siyang tinatawag na branches o sangay. So, para yung puno ng, parang isa yung kahoy. Yung kanyang katawan, iyon ang agham or science. Ang kanyang mga sanga-sanga, ito ay tinatawag na mga sangay. So, first, we have chemica o chemistry. Pangalawa, biolohiya o biology. So, under sa biolohiya, ito ay botany at zoology. So, meron ding physics. So, itong tatlo ang mga pangunahing sangay ng agham, mga branches of science. So, again, we have chemistry, biology, and physics. Okay. So, ano ba ang chemica or chemistry? Ang pag-aaral ng kabuuan o komposisyon ng mga sangkap or substances at ang pagbabago nito. So, in short, chemistry or chemica, it talks about ang chemica ay isang pag-aaral ng mga sangkap or substances. Ang chemica ay nag-aaral ng pagbabago ng mga substances para makabuo halimbawa na plastic, gamot, pangkulay at iba pang importanteng bagay. So, kapag in terms of paggawa ng mga gamot, ng mga kagamitan sa ating bahay, so nangunguna dyan si chemica kasi nga ito ay isang pag-aaral ng mga sangkap or substances. Okay. Si Marie Curie noong 1867 to 1934, siya ang nakatuklas ng radium kasama ang kanyang asawa na si Pierre Curie at kapanalig na si Henry Becquerel. Siya din ang kauna-unahang babae na nakatanggap ng Nobel Prize sa Physics. So, ang radium, base sa aking pagre-research, so ginagamit ang radium to cure cancer. Okay? So, isa si Marie Curie at kasama niya ang kanyang asawa at si Henry Becquerel ang nakatuklas ng radium. So, radium, one of the elements sa periodic table. So, makikita niyo dyan.
Okay? At siya din ang kauna-unahang babae na nakatanggap ng Nobel Prize sa Physics. Okay, next slide. Okay, ngayon, tatalakayin natin ang biolohiya o biology. So ano ba ito? Tapos na tayo sa chemical or chemistry. Ngayon, tatalakayin natin ang biolohiya o biology. Ang biolohiya ay isang pag-aaral ng mga bagay na may buhay. Ito ay may dalawang sangay, botany at zoology. Okay. Kapag sinabi nating botany, ito ay pag-aaral patungkol sa mga halaman. Kapag zoology, so di ba ano bang makikita natin sa zoo? Di ba mga hayop? So ang zoology ay isang pag-aaral tungkol sa mga hayop. So kung si chemica, ito ay isang pag-aaral para sa mga substances or substances or mga sangkap, si biology naman or biolohiya ay isang sangay ng agham kung saan ang kanyang focus ay pag-aaral sa mga bagay na may buhay. So, meron tayong dalawang klase ng may buhay. Una, halaman at mga hayop. Ang pag-aaral sa halaman ay tinatawag nating botany. At ang pag-aaral naman sa mga hayop ay tinatawag nating zoology. Okay. Okay, so ngayon tatalakayin natin ang mga tanyag na siyentipiko sa larangan ng physics. So, siyentipiko or mga scientist. Okay. Kilalanin muna natin si Hildegard ng Bingen, isang Benediktong madre na hinirang sa tanyag na siyentipiko sa gitnang panahon or Middle Ages. Siya ang nagsulat ng medical na librong Causia e Curae at Fisika na tungkol sa mga lunas ng mga sakit. So, kilala si Hildegard ng Bingen dahil sa kanyang libro na Causia e Curae kung saan ito ay naglalaman ng mga lunas sa iba't ibang uri ng sakit. Okay. Ito ang kanyang libro class, ang may title na Hildegard's Causia e Curae. Ito ang librong ito ay nabibilang sa mga mahalagang produkto ng gitnang panahon. So, sino ulit ang sumulat ng librong Causia e Curae? Si Hildegard na Bingen. Very good. Next. Si Louis Pasteur noong 1822 to 1895. So, kilala si Louis Pasteur, isang siyentipikong Pranses na nakilala sa kanyang mga ginawa sa biological fragmentation at decay. Okay, next. So, tapos na tayo sa biolohiya. Okay, balikan muna natin. Kapag sinabing chemica or chemistry, ito ay nag-aaral patungkol sa mga substances or mga sangkap. Pangalawa, biolohiya or biology. Ito ay nag-aaral sa mga bagay na may buhay. So, meron din itong dalawang sangay, botany at zoology. Kapag sinabi nating botany, pag-aaral sa mga halaman. Zoology, pag-aaral sa mga hayop. Ang pangatlong sangay ng agham ay tinatawag na physics. Pag-aaral ng mga bagay, enerhiya, puwersa at paggalaw. Pinag-aralan ng mga physicist ang forma at katangian or properties ng enerhiya at bagay-init, ilaw, elektrisidad at kuryente, magnetismo at enerhiyang nuclear. So, si physics, ang kanyang focus naman ay pag-aaral sa mga bagay na very good. Energy, persa or force, paggalaw, motion, pinag-aralan din nila ang form at properties. So, mga electricity at kuryente, magnetism at enerhiyang nuclear. Okay. So, ito ang mga tanyag na siyentipiko sa larangan ng physics. Nauuna na dito si Isaac Newton. Si Isaac Newton ay isang Ingles na matematiko at physicist at astronomer. So, pinormula niya ang batas ng gravity at motion. So, ang dahilan kung bakit, 'di ba, sa outer space kapag pumunta tayo, anong mangyayari sa atin? 'Di ba, lumulutang tayo because walang gravity doon or may less na gravity doon. Unlike dito sa Earth na very good, hindi tayo lumulutang. That's because of very good gravity. So, isa sa nag-aral niyan ay si Isaac
Newton. Next, okay, kilala niyo ba ito? Si Albert Einstein. Noong 1879 hanggang 1955, siya ang nagmungkahi ng teorya ng relativity. Okay. Ngayon, dumako tayo kay Galileo Galilei, 1564 to 1642. Siya ay isang Ingles na matematiko, physicist at astronomer. Nagmungkahi ng batas na naglalarawan ng mga galaw ng mga falling object, projectiles at pendulum. Pinag-aralan din niya ang mga kalawakan gamit ang teleskopyo. Ngayon, aside sa kanila, meron pa tayong mga famous scientists or mga tanyag na mga siyentipiko, kabilang na dito si Aristotle, ang unang pilosopo sa lumang panahon. Inilahad niya ang pundasyon para sa modernong siyentipikong pag-iisip or modern science. Ito, kilala niyo to si Charles Darwin. So, si Charles Darwin ay isang tanyag na siyentipiko. Nakilala siya dahil sa kanyang gawain na tinawag na The Origin of Species, na tumatalakay sa teorya ng evolusyon at natural selection. So, si Charles Darwin yung nagsabi na ang tao ay nagsimula sa saan? Very good, tayo daw ay nagsimula sa unggoy. Okay, so si Charles Darwin ang may teoryang ganon. Alright. Now, si Isaac Newton ay isang Ingles na matematiko, physicist at astronomer. Pinag-aralan niya ang batas ng gravity at motion. Okay. So, paano ba talaga nagsimula ang agham? Kailan ba ito nagsimula? Okay. Ito'y maaaring nagbuhat sa pagmamasid ng mga likas na pangyayari or obserbasyon sa pamamagitan ng paggamit ng iyong limang pandama. Okay. So, wala nakakaalam kung kailan natutong mag-aral ang mga tao sa siyentipikong pamamaraan. Para sa mga tao noon, ang mga nangyayari sa kanilang paligid ay may kaugnayan sa mga pangyayaring darating. So, dati ang mga tao hindi nila alam kung saan talaga nagsimula. Okay? So, sa kanilang paniniwala na ang mga pangyayari ay may koneksyon sa mangyayari sa hinaharap. Okay, so wala talagang nakakaalam kung paano natuto ang mga tao ng isang siyentipikong pamamaraan. Okay, so may halimbawa dito. So halimbawa ng kanilang paniniwala, ang bulalakaw ay tanda ng swerte. Di ba hanggang ngayon, ano bang ginagawa natin kapag may mga shooting star, kapag may mga bulalakaw tayong makikita? Di ba nagwi-wish tayo kasi nga sa paniniwala natin na ang mga bulalakaw ay nagdadala ng swerte, di ba? Kapag nag-wish daw tayo sa mga bulalakaw or falling star, ito ay natutupad. Ito pa, meron pang isang halimbawa. Ang eclipse ay sanhi ng isang dragon sa kalawakan na si Labo. Sa tuwing may eclipsing nagaganap, nilulunok ni Labo ang araw o buwan. So, ang paniniwala nila before kung bakit nagkakaroon ng eclipse, ano bang nangyayari kapag may eclipse, di ba? Dumidilim ang paligid, di ba? Kasi nga, yung araw at yung buwan, nag-a-align. So, kaya nagiging madilim yung paligid. Okay. So, sa kanilang paniniwala noon, na kaya daw nagkakaroon ng eclipse kasi nga, kinakain ng isang dragon na si Labo ang araw o buwan, kaya nagiging madilim ang paligid. Okay, so iyon ang paniniwala nila before. Ang eclipse ng buwan ay kulay pula dahil ito ay nagdurugo. Ang mga marka sa mukha ng buwan ay marka ng ngipin ng dragon. Na mapapakawalan lamang ni Labo ang buwan sa pamamagitan ng tunog ng takip ng mga kaldero. So, before, nung bata ako, kapag merong eclipse na nangyayari, ginagawa ng mga nakakatanda o ng mga lola't lola ko ay nag-iingay sila yung gamit yung mga takip na kaldero, kahit ano, basta nag-iingay sila at sumisigaw sila at sinasabi nilang iluwa ang
adlaw, iluwa ang bulan, iluwa ang bulan. Kasi nga sa paniniwala nila kinain or nilunok nila buang buwan. So, naranasan ko pa ang paniniwalang iyan. Okay. Ngunit hindi lahat ng paniniwala noon ay walang siyentipikong basihan. Meron namang mga basihan sa siyensya. So, hindi lahat ng paniniwala noon ay walang naipakitang explanation or basihan sa science. Meron din namang iilan na, meron din, very good, meron din namang basihan. Halimbawa nito, paglagay ng kutsara sa isang basong kumukulong tubig. So, di ba, ano bang ginagawa natin kapag nilalagyan natin ng mainit na tubig ang isang baso? Sinasabi nila na dapat lagyan ito ng kutsara para hindi mabasag. Di ba? Yun yung paniniwala natin before. Okay. Ang bakal ay heat conductor. Sinisipsip ng kutsara ang init na nanggagaling sa tubig kaya naiiwasan ang pagkabasag nito. So, totoo yun na yung bakal, yung kutsara mismo ay isang heat conductor. So, ginagawa niya, yung init na nanggagaling sa tubig, sinisipsip niya. Kaya naiiwasan na mabasag ang baso. So, ang paniniwalang ito ay merong basihan sa science kasi nga, yung bakal ay good conductor ng init. Kaya sinisipsip niya ang init na mula sa tubig. Kaya hindi nababasag ang baso. Okay. Paano malaman kung isang paniniwala ay may basihan? So, paano nga ba? Paano malalaman ang katotohanan ng mga bagay sa iyong paligid? Sa pamamagitan ng investigasyon gamit ang maagham na paraan or scientific method. So, dito natin malalaman kung isang bagay ay may basihan kapag tayo ay gumamit ng tinatawag nating scientific method. Okay, ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba ang scientific method. Okay. Kapag sinabi nating maagham na paraan o scientific method, isang paraan ng paglutas ng suliranin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga magkakasunod na hakbang. Okay, so merong hakbang itong scientific method. Kilalanin natin una. First, kilalanin ang problema. Pangalawa, mangalap ng impormasyon at pag-aralan ito. Pangatlo, bumuo ng hypothesis. Pang-apat, subukan ang hypothesis. At panglima, gumawa ng konklusyon. Pang-anim, kumpirmahin ang konklusyon. So, meron tayong 6 na hakbang sa tinatawag nating scientific method. Una, so ano ba ang kilalanin ang problema? Of course, paano ka ba mag-e-eksperimento kung wala kang i-identify na problem? So, dapat first mong gagawin, alamin mo kung ano ba yung problema para yun ang mahanapan mo ng solusyon. So, ang pagtukoy sa iyong mga suliranin ay makabibigay sa iyo ng isang layunin at makakatulong upang matukoy mo ang mga hakbang na dapat gawin upang malutas ang problema. So, of course, kailangan mo munang alam mo dapat kung ano ang iyong suliranin para mahanapan mo ito ng solusyon at magawa mo ang mga tamang hakbang. Okay. Pangalawa, mangalap ng impormasyon at pag-aralan ito. So, kapag alam mo na yung suliranin mo, ang pangalawang gagawin mo ay mangalap ka ng impormasyon. So, maaari kang mag-obserba upang makatuklas ng mga bagay tungkol sa problema. Pwede ka rin mag-search sa Google, pwede ka rin magtanong, pwede kang humingi ng opinion galing sa ibang tao. So, sa mga pamamaraang iyon, maaari kang makakalap ng mga impormasyon na makakatulong upang maresolba ang iyong suliranin. Pangatlo, bumuo ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang matalinong sagot base sa mga obserbasyon. So, ang hypothesis ay maaaring manggaling sa sariling obserbasyon or karanasan. So, ang hypothesis, ito ay matalinong sagot based sa iyong obserbasyon. So, hindi pa ito yung resulta mismo ha. Ito ay initial na result lamang based sa iyong observation. Pang-apat, subukan ang hypothesis.
So sa pamamagitan ng experiment o obserbasyon at survey, dito mo masusubukan ang nagawa mong hypothesis. Next, gumawa ng konklusyon. So pagkatapos mong subukan ang nagawa mong hypothesis, makakagawa ka na ng konklusyon. Ito ang kabuuan o buod ng iyong nakalap na mga impormasyon. At ito rin ang magbibigay sa iyo ng mga posibleng solusyon o kasagutan sa iyong mga suliranin. Batay na rin sa mga impormasyong iyong nakalap. Okay, so pagka na-test mo na, test the hypothesis, kapag ka nagawa mo na ang hypothesis, pwede ka nang gumawa ng conclusion. Next, kumpirmahin ang conclusion. So, you need to confirm your conclusion para ma-make sure na tama ang resulta ng iyong experiment. Okay. Kung eksperimento ang paraan ng pagkuha ng datos, ito ay maaaring isagawang muli ng taong unang nagsagawa nito o ng ibang tao. Kung ang magiging resulta ng eksperimento ay kapareho mula sa naunang pagsubok, masasabing tama ang naging conclusion mo. So kapag you're going to make an experiment, para ma-confirm mo kung tama ba yung conclusion, pwede mo itong ulitin muli. So, pwede kang mag-experiment muli. Kapag pareho ang resulta, then it means na tama ang iyong ginawang konklusyon. Okay. Okay, so tapos na nating talakayin ang aralin 1 tungkol sa agham na natalakay natin na rin natin ang iba't ibang sangay ng agham. So, first, meron tayong chemika, pangalawa, biolohiya, pangatlo, physics. Sa biology, meron din siyang dalawang sangay. Meron tayong botany, pag-aaral sa mga halaman, at zoology, pag-aaral sa mga hayop. At naitalakay ko na rin sa inyo ang iba't ibang mga tanyag na siyentipiko na nag-contribute sa larangan ng agham. So, di ba, si Marie Curie, sino pa? Si Isaac Newton, si Aristotle, si Galileo Galilei, si Albert Einstein. So, iyon ang mga halimbawa ng mga siyentipiko na may naibahagi no, sa larangan ng agham. At naipaliwanag ko na rin sa inyo ang 6 na hakbang ng scientific method. So, ngayon, pag-aaralan natin ang aralin 2, agham at teknolohiya sa iyong buhay. Kapag sinabi nating teknolohiya, applied science, ito'y galing sa salitang Griego na teknolohiya na ang ibig sabihin ay sistematikong pagturing sa sining. So, ang teknolohiya daw ay isang sistematikong pagturing sa sining. It's a form of art. Ano-ano ang mga pakinabang o gamit ng teknolohiya? So, ngayon, alam na natin, di ba? Kasi nga, kadalasan, ginagamit na natin ang iba't ibang uri ng teknolohiya upang mapadali ang ating pamumuhay. Hindi mapadali ang ating buhay, pero mapapadali ang ating pamumuhay. Okay, first, nakilala ang medisina. Pangalawa, nakapagreserba ng pagkain ang tao. Pangatlo, nakadevelop ng mga panibagong pinagmula ng enerhiya. Pang-apat, nakalikha ng computer at marami pang iba. Okay. Paano naging magkaugnay ang teknolohiya sa siyensya? At alin sa dalawa ang unang lumitaw at ginamit ng tao? Noong sinaunang araw, ang agham at teknolohiya ay magkahiwalay na larangan. So, ang agham, ito ay espesyalista ng mga pilosopo. Kaya unang nadiskubre ang teknolohiya at espesyalista naman ito ng mga minero at iba pa. Okay. Pero ayon kay Roger Bacon, isang pilosopong Ingles noong ika-13 na siglo, pinagdidiin niya na ang kahalagahan ng matematika at eksperimentasyon, nilatag na ang pundasyon para sa makabagong agham at teknolohiya. So ayon sa kanya, ayon kay Bacon, ang agham at teknolohiya ay naging magkaugnay na larangan. So connected. Kasi nga, dahil kay agham, lumitaw si teknolohiya. Okay.
So noong ika-19 na siglo, naimbento ang maraming kagamitan dahil sa pag-usbong ng siyensya o agham. So dito na kilala ang microscope, thermometer, refractor o telescope, calculator at mga submarine. So saan ba? Ano bang gamit ng microscope? So ang microscope, ito ay ginagamit upang makita natin yung mga microorganisms. So mga bagay na hindi nakikita ng ating naked eye. So kailangan ng microscope. Halimbawa, bacteria, mga viruses. So para makita iyon, kailangan gumamit ng microscope. Pangalawa, thermometer. Para sa ito? Para yung malaman natin yung init ng ating katawan. Kung may lagnat ba tayo, kung normal lang bang ating temperature. Refractor or telescope. Ito ay ginagamit upang makita natin ang mga bagay na nasa kalawakan. So, example, mga stars, moon. Okay, so ginagamit ito. Pangatlo, yung calculator, di ba? Ngayon, lalo na sa mga estudyante, lalo na sa inyo, kadalasan ginagamit ang calculator para sa math, di ba? At mga submarine. So, malaking tulong din ang mga submarine upang mapanatili ang kaayusan ng isang bansa. Okay. Pero, hindi ibig sabihin na walang negatibong epekto ang teknolohiya. Kasi nga kapag merong advantage, meron ding disadvantage. So ito ang mga masamang epekto ng teknolohiya. Usok na binubuga ng sasakyan. Ano ba? Bakit ba masama yung usok na binubuga galing sa mga sasakyan? Ano ba ang magiging bunga nito? So pwede itong magdulot ng air pollution, di ba? Magdulot ng sakit, nakakadagdag sa pollution sa hangin or air pollution, sabi ko nga. So, iyon ay mga negatibong epekto ng teknolohiya. Okay. Halimbawa, itong paggamit ng pataba at pamatay insekto. Ito ay mapanganib sa tao at sa iba pang organismo. So, yung mga fertilizer na ginagamit natin, mga pesticides, mga insecticides, iyon ay, daw nakakatulong iyon sa agrikultura, pero hindi din natin maipagkakailan na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng mga tao at iba pang organismo. Okay, so base sa itinalakay natin ngayong umaga, ano nga ulit ang ibig sabihin ng agham? Ito ay nagpapahiwatig na very good, katotohanan or facts. Ano ang ibig sabihin ng teknolohiya? Okay, ito ang paglapat sa kaalaman sa praktikal na paraan. So nakakatulong ito upang mapadali ang pamumuhay ng mga tao. So, bakit mahalaga ang agham at teknolohiya sa komunidad? Okay, very good. Kasi nga, dahil sa agham, nakakagawa tayo ng very good ng technology. At dahil sa technology, nagiging madali ang pamumuhay natin ngayon. So, meron na tayong mga gadgets, meron na tayong mga appliances, meron na rin tayong mga gamot, di ba? So, iyon ang kahalagahan ng teknolohiya at agham sa ating komunidad. Okay, so paano napaunlad ng agham at teknolohiya ang komunidad? So, di ba, noon, ano bang ginagamit ng mga tao sa pagtatanim, di ba? Sila mismo yung mga nagtatanim ng mga palay, ng mga gulay. Unlike ngayon, meron na tayong mga machinery na pwedeng magamit. At ano bang napapansin nyo kapag tao mismo ang nagtatanim at yung mga machinery? Diba, mas mabilis matapos kapag ginamit natin yung mga, yes, very good no, kayong mga, okay, kapag ginamit na natin yung mga, very good yung mga teknolohiya na naimbento upang mapadali ang pagtatanim. Okay, lagi nating tatandaan na nakakatulong ang teknolohiya na mapagaan ang pamumuhay ng mga tao sa loob ng matagal na panahon. Subalit, may mga produkto ang teknolohiya na mapanganib para sa mga tao at kapaligiran. Okay. So, ngayon, tapos ko nang talakayin sa inyo kung ano ang kontribusyon ng agham at teknolohiya sa komunidad. Ang gagawin ninyo ngayon ay okay,
Papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang pangkat 1, gupitin at idikit sa isang malinis na papel ang 5 larawan ng iba't ibang teknolohiya na nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng tao. So kapag katukma ang ginupit na larawan sa paksa, meron kayong 10 points. Kapag ka naibigay ang hinihinging bilang ng larawan, meron ding 5 points. Pag maayos at malikhain ang presentasyon ng paggawa, ito ay 5 points for a total of 20 points. Okay. Sa pangtatlo, gumawa ng slogan tungkol sa kahalagahan ng agham at teknolohiya sa buhay ng tao. So, kapag katukma ang ginawa na slogan, ito ay 10 points. Kapag maayos at malikhain ang paggawa, 5 points. Kapag malinaw ang mensahe ng slogan, ito ay 5 points. For a total of 20 points. Okay. So, pangkat 1. Para sa pangkat 1, ikumpara ang dalawang larawan. Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba ng mga ito? Sige nga. Okay, so sa first na larawan, nakikita na yung tao mismo ang gumagawa ng pagtatanim. Sa pangalawang larawan, teknolohiya na yung, nagdidilig sa mga halaman. So, ino-operate lang ng tao yung dala-dala niyang parang laptop. Tsaka yung drone na mismo yung, okay, very good, nagdilig sa mga halaman. Okay, pangkat 2. Ano ang mabuti at masamang dulot ng teknolohiya sa lipunan? Sa palagay ninyo, ano ba ang mabuti at masamang dulot ng teknolohiya sa lipunan? Okay, very good. So, yung mabuting dulot, of course, napapadali ang pamumuhay ng tao, di ba? Nakakatulong ito sa pag-unlad ng ating pamumuhay. Ano naman ang masamang dulot or epekto? Okay, so first, maaaring ito ay makasira sa very good sa health or sa kalusugan ng mga tao. Ano pa? Nagbibigay din ng contribution sa air, land pollution. Okay, very good. Group 2. Alright. So ngayon, kumuha kayo ng ballpen at sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. So, meron akong ibibigay sa inyo na test questionnaire, formative exam, at kailangan nyo itong sagutan sa loob ng 15 minutes. Okay. Ngayon, para sa inyong project, magsaliksik ng 5 siyentipikong Pilipino at isulat kung ano ang kanilang natuklasan. Isulat sa isang malinis at disenyadong bond paper. Dapat ito ay may kalakip na larawan. So, maghahanap or magsasaliksik kayo ng 5 siyentipikong Pilipino, hindi mga English scientist. Mga Pilipinong siyentipiko, no? Maghanap kayo ng 5 larawan. Pagkatapos, idikit nyo ito sa isang malinis na bond paper at isulat nyo kung ano ba ang kanilang natuklasan. At wag na wag kakalimutan na lagyan ng disenyo ang inyong mga project. Okay? Okay, so para sa inyong project, ito ay may kabuuang puntos na 30 points. So 10 points kung naipaliwanag ng mabuti ang bawat natuklasan ng siyentipikong Pilipino. 10 points naman kapag naibigay ang tamang bilang ng mga hinihingi ng paksa. At another 10 points kapag maayos at malikhain ang presentasyon ng gawa. So, iyon lamang sa araw na ito. Nais kong magpasalamat sa pakikinig at kung maaari, yung mga modules na ibinigay ko sa inyo, basahin nyo at pag-aralan nyo pa mismo tungkol sa paksa na ito. Kasi alam ko na marami pa kayong pwedeng matutunan. Okay? So, keep safe everyone and see you next week. Goodbye, class.